ka na yun? Pastor. Parang tanda. Pwede. Ilan tayo na? You are the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Live na yun? My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name. How good you are. I love to sing your name. Love to sing who you are. I could not hold you. The veil torn before you. Silence the ghost of sin
Praise the Lord. Amen. Una po sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga viewers sa gabing ito. We are now live in Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga at gabi po uli, no, sa inyong lahat. At nagpapasalamat nga pa po pala tayo sa lahat po ng mga viewers last time. Last time po, we discussed about the God's blessing. I thank God. I believe sa lahat po ng mga viewers natin, natanggap niyo po yung message about the exceedingly great and precious promises of our Lord Jesus Christ. Amen. In our life. For today, as we're going to start, our heading, it is about God has a purpose in every trial. Amen. So, sa lahat po ng bagay sa ating buhay, lahat po ng nangyayari sa ating buhay, ang Diyos po ay may purpose sa lahat po ng trial. Amen. So, nagpapasalamat nga po pala tayo, no, sa lahat po na nag-share ngayon. Pasalamat po tayo kay Teacher Melanie Tansin Comor. Amen. And then sa lahat po ng mga kaibigan ko nga pala, mga kaibigan ko noong grade school, at sa lahat po ng ang mga kilala ko dyan sa may Poblacion 3, Duruelo family, si Brother Japet, amen. Sino pa ba? Yung classmate ko, si Brother Eric Disconte, I think he was in Japan right now or in Davao. At sa kapatid ko rin po, siguro sa France or sa Greece siya ngayon. I know he's watching right now. And then salamat po tayo, binabati rin po natin yung kapatid ko ngayon na who is watching right now, Myla Remento Franco. Salamat din po and then sa aking may bahay, no? Amen. Si Sister Yan Franco, Gonzaga Franco, at sa lahat po ng mga Palomero family, Marfel family sa Bulucawan, at De Villeres family, to Sister Nena De Villeres, who is currently or presently Municipal Councilor of Libungan, and then kay Brother Boy Hill De Villeres, and then we have Analangay family, Cabalbal family, Rivera family, Cuesta family, at sa lahat po ng mga youth, and then Armada family, Villa family, Tansenco family, and then we have Sister Joy Kindao, Tarungoy. Magandang gabi po. And then we have Sister Iris Pearl Acuesta. Good evening po. And then sa lahat po ng mga kaibigan ko dyan sa Poblacion 3, amen. At mga kaibigan ko po sa abroad, sa Bats 94, salamat po. And then kay Pastor Arceo, amen. Nagsisend din po tayo ng live sa kanya. Salamat po, Pastor. And then especially di po tayo magsawang magpapasalamat sa lahat po ng mga kapatiran po natin dito sa church, especially also
to our mentor, to our pastor Neil Cuesta, together with his family, Teacher Melody, his wife, and also to all the pastors of Section 2. Maraming salamat din po sa inyo. And then, salamat din po ako sa mga kasama ko dito ngayon, si Brother Yuyoy Analangay, and then Sister Monique Acuesta. So, Miranda family, maraming salamat din po sa inyo. Sino pa ba? And then, Brother Ryan is watching right now. So, salamat po. And then, marami pa po, no? Hindi ko po, sabi nga nung wife ko, dapat ilista mo daw. Sa mga, ko dyan, sa mga anak ko, kay Daniel, kay Daven, and then kay Michael. Yun po ang pinaka-kulit na anak namin, si Michael. And then we have Sister Doktora Ami Blancia Buston is watching right now. Hello po. At saka po sa mga Nicor family dyan sa Pikawayan at sa buong munisipalidad po ng Lawaan, Antique. Parang lahat ata dyan Nicor eh. So, kumusta po kayo dyan? Then sa Iloilo, then sa Haro Iloilo, yung mga Baliano, Balofeños, Franco, dyan po nanggaling yung tatay ko sa Haro Iloilo. And then saan pa ba? Kabantuan. At saka yung mga Bervigal family, no, dyan po sa Iloilo. Next po sa Barbara, Santa Barbara. Amen. And then Sister Abigail Cuesta is watching right now. And then sa lahat po ng nandun sa may Armada family, sa tawag dyan, Lily's View Cafe. And then we have also sa Camps Heaven's View. Amen. Kumusta po kayo dyan? Then kay Pastor Joe, no, sa Salukot, Mountain View. Then sa lahat po ng mga kapitbahay ko dyan sa Poblasyon 1. So, I know you are watching right now. And then yung sa sa harapan ng bahay ko, yung classmate ko, no, si Brother Kini Yongki. I know that God has a plan. We're always praying, no, na talagang God will do something big, no, miracle, no, sa iyong buhay dahil di na po siya makalakad at saka siya na lang mag-isa. I hope someday, no, kaya nga minsan nagbibigay na lang po kami ng kahit kunti, kahit pagkain, o kahit sino man po nakakilala sa kanya, no, tutulungan po natin siya. Sa lahat po ng mga classmate ko, elementary and then sa National High School, no, amen, sino po ang nakakilala sa kanya. So, he was my friend, no, kababata ko po siya. Pero nagkaroon po siya ng karamdaman. Kung pwede lang po, no, sana bibisitahin po natin at saka kung mayroon po tayong maibibigay, ayan po ang talagang dapat, no, na mayroong mga suporta dahil hindi na po siya makalakad. Pero still, no, we still hoping na talagang we are praying na God will do a miracle, no, sa kanya pong sitwasyon. Amen. Amen. So for today, tuloy po tayo. So ang ating pong heading uli, God is a purpose in every trial sa ating buhay. Amen.
Amen. And then kay Pastor Jim Samolde, hello po sa inyo. Amen. So this time, our passage is Numbers chapter 2 verse 21, number 21 verse 6. Sabi po dito, so the Lord sent fiery serpents among the people, and they bite the people, and many of the people of Israel died. Amen. So life becomes wonderful when we see that God has a purpose. Not only just a purpose, but a glorious purpose. And everything He permits to come into our lives. When He says no to our prayers, that too is an answer that comes from a heart of perfect love. Pag sinabi po ng Diyos na hindi po, or hindi po siya nag-answer sa ating pong mga panalangin sa buhay, sa ating pong mga hinihingi sa buhay, it doesn't means na wala na po siya sa atin. So, sometimes, He don't allow na yung mga bagay na hindi pa dapat ibigay. So, just like for this now, our passage for today. So, when God sent fiery serpents to bite the Israelites in the wilderness, was that out of love? Yun ba kaya ay ginawa niya yun dahil sa kanyang pagmamahal? Amen? So, in this time, in our situation right now, the world is facing right now sa pinaka great and huge na problema po, na which is the pandemic, COVID-19. Ito po yung mga new variant. At hindi lang po yan yung problema ng mundo or even our government. No, ang dami po ang problema. Hindi lang po yan ang problema natin. No, amen. So, sa palagay po natin, if God permitted this virus, this kind of plague or tragedy po na dumating po sa buong mundo, amen, that no one, no, wala pang vaccine o ano pa mang bagay, ito po kaya dahil din po sa pagmamahal ng Diyos. Ginawa niya po ba ito dahil sa pagmamahal niya sa atin? Amen? Just like ginawa niya po in the time of the Israelites, na pinadalhan niya po ng venomous snake, no? Amen. Amen. So we can read it in Numbers 21 verse 4 to 8. So sabi niya po dito, they traveled from the Mount Hor along the road to the Red Sea to go around Edom. But the people grow impatient on the way. They spoke against God and against Moses and said, why have you brought us up out of Egypt to die in the desert? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food. Amen. So, kasuklam-suklam daw na pagkain. So, nagreklamo sila against God and against, no? Amen, to Moses. Amen. So then the Lord sent venomous snakes among them. Pinadalhan po sila ng mga serpiente, ng mga ahas, ng mga venomous snake. No? Amen. Dahil po sa galit ng Diyos. Amen. They bite the people and many Israelites died. The people came to Moses and said, we sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snake away from us. So Moses prayed for the people. Amen. So, no, pinadalan po sila. Nagkaroon po sila ng repentance. At inadmit po nila sa kanilang puso, with sincerity, na nagkasala po sila. They spoke against God and Moses.
So, sabi nila, Moses, pray to the Lord. Nalisin po ang mga venomous snake nito. Amen. So, Moses prayed. The Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole. Anyone who bitten can look at it and live. So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived. Amen. So ganun din po sa panahon natin ngayon. Ito pong pangyayari sa ating buhay, many was so terrified, no? And then their faith is being shaken rather, at talagang nagkakaroon tayo ng fear kung wala po tayo sa Diyos. Kaya nga sabi ni Paul na it is fearful, no, na mahulog ka po, no, sa kamay ng Diyos. Kailangan po nandyan po tayo sa presensya ng Diyos. Amen. So, ang ginawa po ng Diyos, sabi niya kay Moses in that story, na gumawa ka ng isang serpent, no, na bronze, at ikabit mo po ito sa may sungkit o sa isang pole. At kung sino ang titingin doon, even na makagat po siya ng manok, if the snake bite him, ay hindi po siya hindi po siya mamamatay. He will live. So this time, God has given us He was crucified on the cross once and for all, just 2,000 years ago. So, wala na po tayong ibang bagay pa na gagawin, kundi doon lang po tayo titingin sa ating Panginoon at magsisi sa lahat ng ating kasalanan. That we will going to surrender all our heart and our mind, no? Amen, na pagsisisi doon po sa cross. Because I believe, kahit na ano pa man ang mangyari, kung tayo po'y nakatingin ngayon sa ating Panginoon, I believe He will cover us with His blood. Amen. He will going to save us and He will going to protect us. Ganun din po ang ginawa niya in the time of Moses in the Passover meal. Nagkaroon po ng bloodshed into the doorpost. It is a sign also of the cross, na lahat po ng nilagyan ng dugo, no, ng blood of a lamb without blemish, na wala pong bahid na dumi, no? Amen. Sila po ay na-save on that time. Hindi lang po yung mga tao, hindi lang po yung mga Israelites, even their cattle, even their animals on that time. Amen. Pero ang Egypt po, nagkaroon po ng plague, namatay yung marami pong namatay sa kanila. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa kanila dahil po sa kanilang pananampalataya. Amen. So, in this kind of trouble, deep trouble that we are facing in our life, not only in Manila, hindi lang po, even in France. Sabi nga nung kilala po natin, third lockdown na po sila. Tayo nga dito hindi pa tayo stricto. Makalabas pa tayo. But the one thing is, I believe that we are in the last days. All of these things happen because God wanted us to repent. Amen. Dahil isa lang naman ang gusto ng Diyos na makasama natin siya in time comes, no? In His second coming. Amen. That is the very most important thing. Amen. So tuloy po tayo. So ano po yun? That was out, no? Amen. Was that out of love? Kung ginawa niya po ito, no, sa ating buhay ngayon? Or even in the time of the Israelites when He sent a venomous snake? Amen. So that was certainly an act of love. Amen. Just like for example po sa ating mga anak,
Pagpaluin po ba natin sila ng mga stick or kahit na yung belt kung nagkamali sila? Amen. So matatawag din po ba natin na love yon? Or sometimes nga kung pabayaan natin, no? Ibigay natin lahat ng gusto nila, sometimes magka-problema tayo sa uli. No? Amen. So, ganun din po ang ginagawa ng Diyos sa atin. No? Because He loved us, He disciplined us. No? Amen. So, tuloy po tayo. So, that was certainly an act of love. For that was the means that God used to make those Israelites repent and turn back to Him so that He could bless them or heal them. Yun lang po ang mensahe ng Diyos. That we should be going to repent. Amen. Para may balik niya po yung healing. May balik niya po yung blessing again. Para maging malaya po tayo ulit. No? Amen. But He could not do so until they had repented. So hanggat hindi po mag-repent, amen, hanggat hindi po nila inadmit na sila po'y nagkasala, they spoke against God and Moses, ay hindi po gumawa ng paraan ng Diyos. So even this time, wala pa pong vaccine. Wala pa po yung perfect talaga. Kahit lahat naman po, even na mabaksin ka, pag sinabi mo, pwede ka nang lumantad, pwede ka nang lumakad sa maraming tao, na walang face mask, na walang alcohol, na walang protection, no pa rin po ang sasabihin sa'yo. So wala pa rin kasiguruhan, no? Amen. That's why God is telling us that we will going to repent. That is, if we will going to read the Bible, it is about repentance. Doon po ang tungo ng Bible. Kung gusto mo naman po na ma-save sa mundong ito, repentance pa rin po. Amen. Repentance for all our sins, no, that we were going to nail, no, our sins, no, to the cross. Amen and amen. So I know in Jeremiah 29:11, sabi po ng Diyos, I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. So, sabi niya, I send the venomous snake para bigyan kayo ng magandang future. Kasi ang nakikita nyo lang, ang ngayon, ang sitwasyon ngayon, yung mga pagkain lang. Amen, sabi niya sa mga Israelites. So, ang nakita ng Diyos ay yung mabuti. So, ngayon, tayo po, nakita lang po natin yung problema ngayon. So, we don't know what is ahead of us. Pero ang sabi ng Diyos, He is a righteous God. Sabi niya, to give you a future and a hope. So, doon po tayong naka-angkla yung ating mga puso. Because I believe one day, talagang ang Diyos ay magbibigay ng way, no, para sa mga ganitong sitwasyon. No? Amen and amen. So one reason why God has permitted this world to be uncomfortable, to place to live in, with disease and sickness and poisonous snakes, etc., it's so that people may turn to Him in their distress, so that He might bless them. Yun po ang sabi ng Diyos. Amen. And so we can see how God uses even the devil, even this pandemic, amen, this COVID-19, that Satan causes to work for the furtherance of His purpose. So ito po lahat ay ginagamit lang ng Diyos para po tayo magbalik loob sa Kanya. Amen. So when in eternity we meet all those who have been ransomed from sin and hear their stories,
we will discover more fully how God used snake bites, financial difficulties, cancers, or marami pang iba to turn people away from sin to become His children again so that they might partake of His nature. Amen. Sa akin po pagkaintindi kung bakit po nangyayari ito. Dahil yun lang po ang gusto ng Diyos. Na tinatawag niya po tayo ulit. Kasi if we are in abundance, minsan ang iniisip natin pag marami tayong pera, na mapuntahan natin ang lahat ng lugar sa mundong ito at magsi-selfie. Amen. Sabi nga nung kaibigan naming doktor akala mo lahat ng mga nagsi-selfie doon sa isang malaking bansa, amen, na kung tawagin ay pinakamayamang bansa, huwag ko nang mabagitin, akala mo ang ganda-ganda ng buhay nila. Pero sabi niya, ilang taon kami doon, pero alam mo, ang laki ng mga bills na binabayaran namin. Mas mabuti pa dito, no? Amen, sa Pilipinas. Dahil malaya ka. Kahit ano gawin mo, malaya ka dito. Amen. At lahat, no? Kahit na magkano lang yung pera mo, magkano lang yung kita mo, makakain ka ng 3 bises, no? Sa isang araw. Amen. Kaya, huwag po natin isipin na kung nandun po ang iba, no, sa mga magagandang view, okay lang yung buhay. Lalo na po ngayon, no? Amen. Ang dami na pong cases. So wala po tayong magagawa doon, no? Amen. The first, no, that we can do, siguro, na pinakamaganda, ay, pabalik-balik na lang ako is should be repentance. Amen. Kasi doon po pupunta yung utak ko Amen. So in that day, we will thank God for many things that we could not understand here on earth. So sabi niya, yung mga bagay na hindi natin maintindihan dito po sa mundo. So one day, baka pasasalamatan natin ng Diyos dahil sa mga pangyayaring ito. Amen. So the ultimate purpose in all of God's dealing with us is that we might partake of His nature. Yun talaga ang pinaka-purpose ng Diyos. Yung makasalo tayo, no, sa Kanya. Amen. God works all things together for our good. The good being that we might be conformed to the likeness of His Son. Amen. And we know that all things work together for good to those who love God. Amen. To those who are called according to His purpose, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Romans 8:28-29. Amen. So why does God allow us a time to lose money? Or why God disallow this COVID-19? Or money accidentally? Or to be cheated by unscrupulous people? Or maluko tayo ng mga taong walang prinsipyo? Amen. No? So sabi po dito, but apart from that, God also desired to detach us from excessive, no, sa sobra pong attachment to money and material things. So bakit tayo binigyan ng mga itong problema? Dahil masyado na po tayong naka-attach na pera-pera lang yung buhay at saka material things. Parang hindi na balanse. Amen. So He does not want us to be calculating that the worry over every portion that we lose and rejoice over every bite that we gain. Amen. He wants us to find our joy in Him. Ang gusto po ng Diyos, nasa Kanya lang tayo. No? Sa Kanya lang natin makikita yung happiness, yung joy. Hindi po sa mga palibot or sa mga paligid natin. Amen.
Because God is a jealous God. Amen. Dapat wala na pong bakas. Dapat siya po ang nangunguna sa ating mga puso. Amen. So a joy that cannot be increased by any material gain or decreased by any material loss. So kung magkaroon na tayo ng gain, abundance, hindi pa rin doon yung joy natin. Doon pa rin sa Diyos dahil alam natin na siya pa rin ang nagbigay noon. Or either, no, kung you are in the abundance right now, amen. At nawala po lahat yan, dapat doon pa rin yung joy natin, hindi pa rin doon. Or sometimes, hindi na tayo magsisimba. Or sometimes, mag-backslide tayo dahil nagkaroon tayo ng losses, bankrupt, no, sa ating mga, what we call this, deficit, no, sa ating mga financial report, sa ating mga company or business. But sometimes, God, do such things, no, para yung purpose niya po, no, glorious purpose, ang talagang mangyari sa ating buhay. Amen. Amen. So Jesus walked on earth like that, and we are called to walk even as He walked. The Bible says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Philippians 2:5 po yan. Amen. So at the same time, Jesus' joy would not have decreased through any material loss either. Amen. Nangyari po yan sa ating Panginoon. So, for instance, in the time of Judas Iscariot, amen, was often stealing money that came as a gift to Jesus. Jesus knew about it. But He never let the loss of money disturb His own peace and joy. Alam niya po na ninanakawan ni Judas because Judas Iscariote ay treasurer po on the time sa mga disciples. Siya po naghawak ng pera at ninanakawan niya po yon. Ninanakaw niyo po yung pera. Amen. Pero hindi po siya pinuna ng Diyos. Hindi po yung joy doon ng ating Panginoon. Kundi in the presence of God, no? Amen. In the presence of the Spirit of God that dwells in Him. Amen. When He was in the flesh. So Jesus must have been very concerned for Judas, since the love of money ruined Judas completely. Amen. Nevertheless, Jesus never allowed the loss of money itself to disturb His own joy. Amen. So when He started His ministry, amen, for more than 3 years, hindi po yung nag-disturb sa Kanya, yung ginawa ni Judas. Amen. Kaya alam niya na kung sino ang Judas. Amen. Sa mga 12 disciples. But He enjoyed the presence of the Spirit, no, of our Lord, no, of our Lord God, no, for those something miracle, no, great things, no, in the time, no, na sa ministry po siya. Telling all the people to repent. And all the miracle, all the abundance, yung pag-multiply ng mga pagkain, it is about the compassion, it is about the passion, the love of Jesus. Why He do that? Amen. But the truth of the Bible that He is preaching or teaching is all about, it is about repentance. Amen and amen. So can our joy be increased or decreased by material things? Sa lahat po ng mga viewers natin, amen. So nandun lang po yung level natin, yung joy natin, amen. So if this is so in our life, then we need to be just ourselves, with fear and trembling. We are on a dangerous course, and we need to be remove such materialistic attitude from our life, from our salvation. Amen. If you are really earnest partaking of the life of Jesus, God will allow 1,001 things to happen to you. Kung gusto mo talagang sumunod sa ating Panginoon,
He will allow 1,001 things, no, to happen to you. Lahat po, no, ng kabiguan, lahat po ng mga problema, lahat po ng bagay ay i-allow niya po na mangyari sa ating buhay. Amen. From you. Amen. In order to deliver you from the love of material things. Ginagawa po yan ng Diyos para, no? In order to deliver you from the love of material things, from seeking the honor of man, from self-pity, and many other un-Christian attitudes. Amen. So sabi niya nga, He will not compel. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Amen. To go that way if you do not want to. So hindi ka pipilitin ng Diyos na hanguin, na talagang, no, sasabihin niya na pumunta ka sa Kanya. Amen. That you will go to worship Him. So because God has given us choose sa pagpili. Amen. Sa una pa lang, even in Adam and Eve. Amen. Amen. So if you are content to live the standard, sabi niya, defeated life the most believers around you live, He will leave you alone. So kung yung gusto mo na standard, yung defeated life, kagaya po ng nakapalibot po sa atin, nakapaligid po sa atin, so He will going to leave you alone. Hindi ka niya pipilitin. But we know, one thing we know in our hearts, that heaven and earth, ang Diyos po ang nag-create niyan. At kahit po ng hangin na nilalangap po ngayon, Diyos rin po ang nagawa niyan. Amen. Even the money, everything. Kahit na lahat ng mga pagkain na andyan po sa pagkainan, Diyos rin po, kahit na tubig, kahit lahat, even your loved ones, Diyos pa rin ang gumawa niya. Amen. Pero sabi ng Diyos, but if you are thirsting for God's best, amen, He will deal with you strongly, cutting out the cancers that are running you and destroying the idols that corrupt you. He may allow you to suffer pain, disappointment, lost, shattered hopes, humiliation, unjust criticism, at marami pang iba in order to bring you to the place of stability. Dahil gusto niya, ilagay ka po sa stable. Amen? Where you cannot be shaken anymore. Dahil gusto niya na maging stable po yung faith mo. Na pagdating ng panahon, just like this kind of pandemic, this kind of situation, hindi ka na po matatakot. Kasi yung gagawin ng Diyos, doon ka po niya bibigyan ng hope doon sa heart mo, ng faith. Dahil kung mayroon pong strong faith, doon po sa inner core of our being, the inner being, talagang matatag tayo. Dahil hindi po ibig sabihin na tayo po ay nag-exercise, gumagawa po ng mga mabibigat na barbell or dumbbell o ano pa yan, lumalaki po yung ating muscle, pero in times of problem, naging weak po tayo. In times of problem, if we go into other words about the verses, amen, and worship Him, yung nagkakaroon po ng strong doon po sa loob natin, hindi po sa katawan natin. Amen. Amen. So, always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. 2 Corinthians 4:10 po yan. Amen. Amen. So Jesus said, whoever of you does not forsake or magtalikod or pabayaan
all that he has, no, he cannot be my disciples. So kung hindi mo po tatalikuran yung mga bagay na yan, or sa kanya ka lang talaga nakatingin, no? Amen, your heart, your mind, no, totally surrendered sa ating pong Panginoon. Kung hindi pa po totally surrendered yan, sabi niya po, no, he cannot be my disciple. No? Amen. Hindi ka po magiging disciple o magiging belong to His kingdom. Amen. You will not be a certified or yung talagang anak niya po. Amen. Amen. So we look at John 17:23. Sabi niya po, I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Amen. Amen. So if we believe in God's perfect love, we would gladly give up everything for Him unreservedly. Lahat po, dapat wala po tayo, even in worship, in praising God, wala po tayong reserve, wala po tayong iiwan na, ano? Lahat po dapat nandun sa Kanya. In times of service, in times of worship, dapat hindi po tayo nakatuon doon kung sino yung kasama natin, kung sino yung sa likuran natin, baka nandun yung kilala mo, yung boss mo. Dapat lahat po ng ating isip ay doon lang po nakatuon sa Kanya. That we will worship Him in spirit and in truth. Lahat po yan, we should raise our hands, we should clap our hands. Ganun po ang worship. Or, if the Holy Spirit is on fire, pwede po tayong maglundag, no? Or lumukso na hindi po tayo nakadisturbo sa iba. Amen. So in Philippians chapter 4 verse 6 and 7, sabi po, command us, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. No? Amen. So we would then be totally free from anxiety. Amen. Kung lahat po ibibigay po natin sa Kanya. Yung pagkabalisa. Amen. So, lahat po ng yung mga worried natin, no? Anxiety. Sabi nga in Philippians chapter 4, verse 6 to 7, in everything by prayer and supplication, with thanksgiving. So lahat po ng request, sabihin na po natin. No? Even this pandemic, if we ask for divine protection, we have to tell God, specifically, no? Literally, sabihin po natin, if you ask for provision, healing, divine protection, amen, ano po ba? Financial, no? Amen. So sabi niya po, let your request be made known to God. At anong mangyayari? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Amen. Carnal Christians are always wandering. So always lang po natataka yung mga carnal, no? Carnal Christians, yung mga nauukol sa laman. Amen. So they are always wondering whether their boat will sink in the middle of the storm. Amen. Parati lang po sila balisa, no? Amen. So Jesus could sleep right through the storm because He was secure in the love of His Father. He knew that the devil could not drown Him so easily
His Father was watching over him all the time. Kahit po natutulog po ang Diyos doon po sa bangka, kasama po yung mga disciple. Sila po takot na takot nung hinahampas na po sila ng malakas na hangin at saka yung mga waves po doon. At saka sinabi po nila natutulog si Jesus. No? Amen. So sila nila, Master, no? Nagkakaproblema na po kami dito. So, but alam po ng Panginoon, sabi niya, no, ang liit naman ng inyong pananampalataya. At ano lang ginawa niya? No? Speak about the authority na mag-stop mo yung hangin at saka yung mga waves. No? And then they stop. Because Jesus Christ is the Lord of Lords and the King of Kings. And He is the Alpha and the Omega. Amen. He is omnipotent God, omniscient God, omnipresent God. He is our deliverer. He is the strong tower. Amen. He is Jehovah Shalom, peace. Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Amen. Amen. So how wonderful life becomes when we realize that to the same extent that the Father loved and cared for Jesus, He loved and cared for us too. Amen. Mahal din po tayo ng Diyos. At ang kanyang gusto lang po, kaya po, ang daming preacher, ang daming ministers, at the most best seller na books po ay yung Bible. At lahat po yan, ginawa na sa lahat ng different language. Andiyan na po, ang kulang lang po ay tayo kung babasahin natin o hindi. Andiyan na po lahat yan. Even in cellphone, nandiyan na po yung mga verses. Pero God has given us ng choice na pagpili. Amen. So when we finally see God, we will be surprised to discover how much greater His love for us was than we has ever imagined. We will then realize how foolish all our anxieties were. Amen. Or worried. No, amen. So lastly po, sabi dito, but what we will be the benefit of realizing it then. Ano pong magiging benepisyo natin? Sabi po dito, now is the time to have our eyes open to the fact of God's love and to live by faith. So in times of troubles, in times of COVID-19, pandemic, new variant, so wala na po tayong magawa kundi to live by faith. Only to Him, to our Lord Jesus Christ. Amen. So sabi nga, trials and problems are God's way to keep you strong. So lahat po na nangyayari sa ating buhay, ito po, ang Diyos po ay mayroong promesa. Siya po ay mayroong purpose sa lahat ng mga trials na ganito, na dumadating sa ating buhay. So tonight, if you ask for a provision or protection, if you truly sincere or repent
of your sins. Sabi niya po, kung magre-repent lang po itong mga anak ko, sabi niya sa mga chosen people, i-bless ko sila uli noong panahon na yon. So, sabi ng Diyos, the very message po na kanya po sinasabi sa atin, kung tayo pong lahat na anak ng Diyos, we are all created by God. Kung tayo po ay babalik uli na may repentance po, na sincere po sa ating puso, ang Diyos po ay ibibless po tayo uli. Amen. Amen. So yun po ang ating Bible study ngayon. Yan po ang ating message for today. I hope mayroon po kayong mensahe, no, na nakuha ngayong gabi. At again, hindi po tayong nagsasawang magpapasalamat sa lahat po ng viewers na nanonood po sa atin, no, sa gabing ito. Dito man po sa ating lugar or outside, no, abroad. So alam po, marami po akong mga kaklase dyan. Mga kapit po, sa katito din po dyan sa France, no, or baka sa Greece ngayon. Sabi niya nga po third lockdown na po Amen. So nandun lang po sila sa barko. I think hindi po sila makalabas. So sa lahat po ng mga kaibigan po natin, so I hope, no, nakuha niyo po yung mensahe. At salamat po sa inyo uli, no? At sa lahat po, bago po tayo magtapos, salamat po tayo sa lahat po ng mga are watching right now. Amen. So papasalamat din po tayo kay Sister Jeanette Gadumo. Amen. Maraming salamat po. And then kay Brother Rolando Nalangay, maraming salamat po, Brad. At sa lahat po, ano, sa lahat again, so before we sign off, no, maraming salamat ulit, no. And then sa lahat po, no, hindi ko na po kayo mabangkit, no. Parang nagkaroon po ng amnesia yung yung utak ko. Amen. So again, no, maraming salamat. At sa lahat po ng mga kaibigan ko dyan, no, si Villanueva family dyan po sa Garcesa Street. At sa lahat po ng mga Chivari family, Fahid family, Bueno family, sa lahat po ng mga pamilya po ng asawa ko, no, amen. Gonzaga family, Asino family, Kahilig family, Bartulo family, Martisano family, at po sa Malakit, Anik, I know na nanonood po sila, at sa mga poblasyon mo, no, and then sa last meet ko po, no, amen. Sa last meet po yan kay Kini Yonke, at sa lahat po ng mga batch ko po noon, sa National PNSS, nung third year po ako, nandoon po ako noon. But nag-graduate po ako ng NDP dahil mabuting estudyante po ako noon. So if you have time, pwede po ninyong bisitahin po yung klase natin. Nangailangan po din po siya ng tulong ninyo. Kung mayroon po kayong may tulong, mas mabuti po yun. No? Amen. So maraming salamat po sa lahat po ng mga yung pamilya ko po pala, no, sa aking mga magulang, sa Poblacion 3, sa lahat po ng mga
mga mga first cousin ko po, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. So, God bless po, no? Sa lahat sa inyo at hanggang dito na lang po. Amen. So sabi po ni Sister Jeanette Kadungong, anong oras at anong araw ang Bible study, Pastor? So every Tuesday po kami, no? Sister Jeanette, every Tuesday, 6:30 in the evening, and then Friday po, ganun din po, 6:30 in the evening. Every Tuesday and Friday po yan. Pero next week, Tuesday lang po ata, kasi mayroon po kaming men's rally. No? Meron po kaming men's rally doon sa Camps Heaven's View. So lahat po ng mga viewers natin, kung mayroon po kayong time ngayon, they were open. No? O kung mayroon ba kayong mga kahit anong pong okasyon, no? Nag-accommodate po sila, even birthday or family reunion, ano pa ba? Wedding, kasal, lahat po, no? Lahat po ng okasyon, pwede po doon. So, at least for how many months na hindi pa kami nakapunta doon, at least sabi nga ni Pastor Noah, napakaganda na raw. So, pasalamat ako, no? Makapunta na rin ako doon at makita ko yung place. Amen. So, we thank now for our beloved Pastor Neil Cuesta. He is the chairman sa sinang establishment, sa sinang business. Now we thank him for his good idea. Talagang guided by our God, no? Ngayon na push through po na yung ganyang klase mga area po, no? Amen. So, salamat po tayo. Uli, maraming salamat. Amen.